bakit po sa nilaki-laki ng paraiso at napakalawak naman ho ng mundo na kanyang nilikha, bakit naman ho yung bawal, yung punong ipinagbabawal, eh doon pa inilagay sa gitna ng paraiso na kinatisuran ng ating nunong Eva at Adan, kaya nagkasala na ating minana. Ano ho ang dahilan ng Diyos at doon inilagay? Alam po nyo, ang Eden po, ang tinutukoy nyo, no? Ang Eden po is a botanical garden. Isang hardin na kinaroroonan ng iba't ibang mga punong kahoy na po pwedeng kainin ng mag-asawa. Isa hong karanasan ang nagpapakita sa atin na yung mga puno ng kahoy, may mga pistihur yan. May mga sumasalakay na mga insekto na nagdudulot ng piste. Ano? Yun hong inilagay ng Diyos sa gitna, isang uri ng punong kahoy na hindi dapat kainin ng bunga. No? Yung po bang bungang yun, pwedeng malaman kung ano yun? Hindi ho. Hindi ho. Yun ho, isang uri ng punong kahoy na hindi dapat kainin ng bunga. Ano ho ba ang silbi ng punong kahoy? May punong kahoy, ang kanyang silbi, yung puno. May punong kahoy, ang silbi niya, yung bunga. May punong kahoy, ang silbi niya, yung kanyang dahon. Kaya merong ginagawang shade trees, merong fruit trees, may lumber trees. Ayan. Yun hong nasa gitna na bawal kainin ng bunga, hindi po para sa bunga ang pakinabangan, kundi yung kanyang presensya ron. Natuklasan ho ng siyensya na meron tinatawag na intercropping. Halimbawa, nagtatanim ka ng palay, sinasalakay ng tungro at saka ng mga piste. Yung intercropping, magtatanim ka ng isa pang halaman sa tabi ng palay na kinatatakutan ng tungro para wag pumunta yung tungro. Ako po naniniwala, kaya inilagay ng Diyos yung sa gitna para sa kapakinabangan ng ibang puno. Ayun. Pantaboy sa piste. Matakaw masyado itong si Eva at si Adan eh. Ang dain namang makakain, ba't pati yung bawal kinain? Bakit? Ano ho bang, gusto ko lang ano ho ba yung bungang yon na ipinagbabawal? Nakakain po yun, literal. Literal. Ba't naging bawal yon? Kasi nga po hindi intended yon para kainin. Hindi naman... Ang katunayan ho, nang kainin nila Eva yon, nag-umpisa silang makaramdam ng kamatayan. Yung deterioration ng kanilang katawan, alam niyo po itong ating katawan, meron ditong nagsusustini ng buhay, meron naman pumapatid ng buhay. Meron hong mga lason. Yun mailalagay natin sa kategorya ng lason sa katawan. Parang ganito, yung sigarilyo, no? Lason yun hindi lang basta bigla mamamatay ka unti-unti kang papatay na. Akala ko ba ang paraiso, isang lugar na walang eternal, walang kamatayan? Hindi naman ho kasi direktong paraiso yun Halamanan ng Eden. Ayun. Ang paraiso po nasa ikatlong langit ayon sa Biblia. Ikatlong langit? Ikatlong langit. Yung kinalalagyan ng nasa itaas? Ng paraiso. Yun ang nasa Biblia. Di lumalabas sa parang dito sa lupa? Ano po? Sa lupa ho lang naganap yun? Oo. Ayun. Lupa yun. Ba't tinawag hong kwan? Eden na ano nga? Kasi po yung Eden, ang ibig sabihin nun isang halaman ng inaalagaan nasa direktong pag-aalaga ng Diyos yun sa ni Adan Excuse ho? Ano purpose ng Diyos at inilagay pa niya yung kondoon, yung bawal na puno? Yun nga po. Gaya nga po na sabi ko sa inyo, may kanya-kanya silbi ang puno. Ayun. Hindi yun para kainin, kundi may ibang silbi yun. Lahat po kasi ng ginawa ng Diyos may silbi Sabagay. Pati yung damong makahiya meron wag nyo naman sabihin kakainin yun, igugulay yung damong makahiya. Magtatai kayo. Teka ho, merong... Ibig ko sabihin, may silbi yun. Ayun.